Isang magandang gabi na naman po sa panibago at nagbabagang episode. Yes. ng Katarantaduhan Podcast. And it's your boy, Kurt, and it's your boy. Erwin. Ito na, nagbabago. Gar, Ito. ano ba to? Mainit-init to eh. Oh, Madami nagre-request nito eh. kailangan mo dito mangumpisal after. Oo. Magkakasala tayo dito. Sabi ko dito, maganda tong topic na to actually. Oo. Nagwa-wonder ako eh. Paano pagka nagkaroon ka ng relasyon with someone na iba yung religion sa'yo? Ano bang religion mo, Gar? Sa poong Katoliko. Yes. Amen. Ako naman po is Lutheran. Hindi, joke lang. Lutheran ba? Hindi, Katoliko po ako. Ito lang disclaimer. Sa topic na to, lahat po ng religion na iba dyan, nire-respeto namin ni Oo. Kurt. Wala po kaming naisabihin na yung religion namin is mas okay. Wala Oo. pong ganun. Ito po ay parang napag-isipan lang Pag-isipan na lang. curious lang. Oh, Curious curious lang lang, kung paano nag-workout ang mundo kapag magkaiba Oo. ang religion ng both partners Oo. sa isang relasyon. Kasi ako, swerte ako na ang nobya ko is Pares din na Katoliko. Katoliko. Sa'yo din naman. Oh, Si which Jules. is ilang 80% yata ng Pilipino Katoliko. Yeah, iba. Si Jack, Jehovah eh. Jehovah. Siya, Sabi ni saksi ni Jehovah. gusto siyang gawing Jehovah nun eh. Oo nga no. Naalala ko yun, binigyan siyang Bible, tinanggap niya. So ngayon, kinukulit siya, pinupuntahan siya sa bahay. Kumakato kasi Oo, Jehovah. nagdodor-dodor. Jehovah's Witnesses. Parang si Lebron. Witness. Parang si Jay-Z. Unang banat natin. Si Kurt ba would ever consider switching to other religion? Sa totoo lang, ako, tagal na rin ako hindi nagsisimba eh. Kasi weekend worker ako eh. Oo. Every weekends kasi yung posisyon ko nun, parang weekend worker. So every weekend, Yeah. nagtatrabaho ako. Which is, ganito naman yung normal sa Canada siguro. Pero, Totoo. ako naman, nagdadasal naman ako araw-araw. Yeah. Pero, Naisip mo switch? Hindi na rin siguro. Kasi ako Yeah. naniniwala ako na, sarili kong paniniwala, na isa lang ang Diyos. Ganyan. Oo. Isa lang ang paniniwala. Tsaka tayo, iba't iba yung faith natin eh. Yes, totoo yun. Yeah. Ikaw ba? Mag-switch ka ba ng religion? Ako siguro yung isa sa mga taong sobrang firm when it comes to sa paniniwala, I guess. Oo. Like, parang ako kasi yung tipo na lumaki sa Catholic school, lumaki sa religious family, lola pa lang, laging, alam mo yun, yung talagang, Laging nagro-rosary, Catholic talaga. So, parang napakahirap. Like, I'm not saying na parang hindi, pero Parang kung ako lang parte na ng buhay mo. oo, kumbaga, hindi lang buhay mo, pagkatao mo na, kumbaga, identity mo na. Oo. Kumbaga, pag sinabi mong si Erwin Muslim, hindi na ako yung Erwin na kilala mo nun, or whatever. So, parang ganun. Parang Muhammad Erwin ka na nun. hindi na eh. Oo. Hindi na Erwin pangalan ko nun. Ano? Abubakar. Okay. But yeah, anyway. Anyways. Pero actually, Huwag na tayong pumasok dyan. At saka tawag dito, siguro may factors. Let's say, parang kung ako lang ang tatanungin mo, I wouldn't. Like 100%. Oo. Pero depende siguro sa pagkakataon. Paano kung halimbawang nakidnap si kuya. Okay. Nakidnap. Oo. Pagka hindi ka nag-convert, puputulan ko to ng leeg. Ayan, pareho. Oo. Sabihin ko, wala naman leeg. Paano mo puputol? Uy, grabe yun. joke lang. Shoutout sa Kuya Erwin. Oo, siya nagpo-provide ng kuryente dito. Shoutout kay kuya. Anyway, yun nga, siguro depende sa factors kung, yung importanteng factors hindi yung lokohan. Oo. It's like talagang siguro parang life and death na type ng factor na kailangan mong Teka, nagsimba ka na ba sa ibang simbahan? Oh yeah, oo, nasubukan ko na. At ito nakakatawa. Ito guys, ito nga kasi sobrang sheltered ko na Catholic ako. Oo. Hindi ko alam na pag sinabi mong Christian, may iba pa palang ibig sabihin yun. Kasi yung all along, Akala ko pag Kristiyano ka, Katoliko ka. eh. No? Yun yung, kasi Hindi sa ko din alam Pilipinas, yan. yun yung, yun yung idea ko. So, Ako din. all along, akala ko ganun. Tapos, di ba, nagsimba tayo? Yung Oo. sa ano ba sila? Born again? Christian? Shoutout sa mga born again. born Christian. again. Yeah. Yan. Actually, iba yung ang una kong napansin dun is medyo kakaiba. Kasi sabi ko kasi sa Catholic, solemn, di ba? Sobrang sacred. Hindi tayo Tapos, sign of the cross tayo. Oo. Ganun. Tapos, ang nakakatawa pa dun is, akala ko talaga lahat, let's say, pag sinabi mong Christian, nagro-rosary din. Oo, yeah.
So iba rin pala yun. Iba pa din pala yung kanilang way of yung pagsamba. Yeah. Ang cool nun do kasi parang doon ako na namulat na ang galing nung worship nila na merong music, yung talagang rock-rockan or R&B, soul. May R&B ba? Meron. Si Brent Payas. Ano yun? Oh. Si Brent Payas. Oh, ano Kasi siya? sa atin yung mga choir Choir. Tapos talagang, di ba, yung kanta natin parang may setlist kasi sa diba? Sa Katoliko May ano? May setlist. Kasi di ba, like Cordero ng Diyos, Ama Namin, Papuri sa Diyos. Ano bang una? Ano muna? Ito, tinan natin kung Katoliko talaga. Hindi, so siyempre, magsisimula. Ayan. Father. Ayan. Father, Son, Holy Spirit. May the peace be with you, ganyan. Anong unang kantang kinakanta sa simbahan? Ano yun? Yung papuri muna. Pero, pag alam ko, ang papuri kinakanta pagka hindi yung namatay si Lord. Yung papunta ng ng Easter, yung papunta ng Lent pala. Tapos meron yun, yung papuri. Pero ang tanda sa akin kasi eto nung bata ako, lagi ako nabubord sa simbahan kasi. Yeah. Pag yung Ama Namin na, uwian na yun. Malapit na. Oo. Hindi. Pag ang di ba, Ama Namin nilas eh. Hindi, after ng Ama Namin, yung yung Cordero. Cordero ng Ayun Diyos. yung sumusubo ng ostya. After nun, mag-o-ostya ka na. So uwian na. Tapos uwian na. Lugawan na. Lugawan na. Ako rin yun yung mark ko eh. After ng peace be with you, Cordero na. Alam mo, pag Sunday, yun yung nilook forward ko eh. Kasi di ba, pag sa mga Filipino family, yung lagi kayo nagsisimba pag linggo. Tapos pagkatapos yung gagala kayo, di ba? Kakain, di ba? McDonald's. Masaya din. Yun nga. Yun yung mga namimiss ko sa Pilipinas eh. Totoo yun. Pero ikaw ba, meron bang factor sa'yo na reason para magpa-switch, if ever? Personally. Like, kumbaga parang magkakos para mag-switch ka. Meron? Wala naman. Siguro. Wala. Never ko naiisip yan. Pero wala, ayun nga, wala. Wala na akong idadagdag. Pero ngayon, never ko naisip. Let's just say, would you ever consider dating someone, let's just say, for the sake of this example, tayong dalawa, sa usapang lang ito, would you ever date someone na ibang religion kung wala kang... Kung single ako? Oo, yes. Dito sa Katarantaduan Podcast kasi, we don't discriminate. Yes. Lahat ng religion, open kami. Kung ano mang lahi nyo, kung tiga Marsman kayo, ganun kami ni Erwin sa Katarantaduan Podcast. Kahit atheist ka pa, wala kang pinaniniwala. Pero, ito, syempre, lagi may pero. Napakalaking responsibility yung mag-switch ka ng ibang religion. Kasi ibang commitment na yan eh. Yes, malalim. Ibang commitment, napakalalim yan. Parang balon. Poso. Parang si Kuya Dan. Diba? Yes. Yeah, all jokes aside. Actually, napakaganda nun. Sobrang commitment yan sobrang ganda. Ang articulate ng pag-aasabi mo na yun Like, sobrang ganda na sinabi ni Kurt na yun I think sobrang hirap din kasi I feel like ang daming factors na let's say tulad na sinabi ko from the beginning na yung religion ko, it does not only define my life but yung identity ko as a person. And the fact na let's say I'm going to start dating someone na maaring opposing yung beliefs nila, sobrang hirap, di ba? Pero kasi hindi mo rin masabi what if yung nakilala mo, nag-click talaga kayo. Like for example, talagang, let's just say kasi naman, minsan pagka yung sa dating scene hindi naman agad-agad na bibring up yung religion or religious beliefs, especially ako, for example, kung halimbawa hanap ako ng babae ngayon, hindi ko naman unang tatanungin sa kanya, Katoliko ka ba? You know what I mean? Or ganito ka ba? Ganyan ka ba? Di ba? Parang alam mo yun, parang ang unang tinitignan mo sa tao is pag nagandahan ka sa kanila or yung personality nila or pag nag-click kayo. And then, paano yun? Kung let's say 6 months in, parang nagkamabutihan na kayo, then only to find out, ganun pala yung... Ito kasi, yung religion kasi sa pamilyang Pilipino, parang very heavy. Kasi, kunyari, pag umalis ka sa, hindi ko gine-generalize lahat. Yes. Pag umalis ka sa religion mo, parang may instances na pwede kang itakwil ng pamilya mo eh. Sa mga, kung narinig mo na yung mga ganong story. Yeah, may nabanggit yung ganyan si Jack sa akin na, hindi ko alam ito like parang, example lang. Mali ba ako? Like, correct me if I'm wrong. Parang, kasi let's just say parang may naging example siya na parang, meron daw na babaeng INC at Iglesia ni Cristo, and I have nothing against Iglesia Ano daw parang kapag kasi daw let's say nagkaroon ka ng partner na non-Iglesia,
tas tumiwalag ka, like umalis ka sa iglesia, parang yung, let's say, buong family mo daw, parang tatalikuran ka kasi parang Oo. parang yun parang yun yung kasama sa covenant ng pagiging part ng Oo. iglesia. Parang sacred. Oo, yung oh. kumbaga bond Sagrado yun sa eh. kanila, Kumbaga no? yun yung parang, let's say, Oo. yun yung kailangan mong, kumbaga pagka umalis ka doon, Oo. kakalimutan ka nila. Yung ganun. Oo, ganun pala yun. Sabi Oo. niya ha, hindi ko Shoutout alam sa kung, mga kapatid natin dyan na na NC. Oo. totoo ba na wala daw silang Christmas party? Christmas? Oo, wala yata eh. Pero ba't yung iba nasama Christmas party? Oo nga, no? Oo, baka hindi na namin Wag i-snitch na, yan. hindi na natin baka Oo. mahuli pa kayo. Iba-iba naman talaga yung paniniwala. Yung ibang Yeah. religion, bawal kumain ng karne. Yeah. Kasi daw yung pork, madumi daw yan. Yung mga baboy, mga madudumi daw Yeah. yan. Kasi di ba, baboy parang kinakain nila yung... Sarili nilang dumi. Oo. Hindi, like kumakain din sila ng kapwa baboy nila. Huh? Alam mo ba yung yung baboy, pag natikman nila yung karne ng baboy, like yung parang hanap-hanapin nila. Ah, ganun? Oo. Seryoso? Oo, ganun yan. Oh my Kaya God. parang ang dumi ng baboy. Kaya pala siya pinagbabawal. Kaso ito what if like let's say for the sake of this conversation na Oo. parang nag-end up na parang yung isang tao or dalawang tao. Or ito pala, let's say for example, ikaw, nagkatuluyan kayo nung isang babae na or magkakatuluyan kayo nung partner mo na hindi Katoliko. Oo. Who do you think should convert? Like yung guy o yung babae? Para sa akin, hindi dapat, Mhm. dapat 50-50 kayo. So, okay lang sa'yo na ikaw, Catholic, tas siya, kung whatever religion yung kanya. Kasi, yung tropa natin, si Pao, parang, ako, Katoliko yata si Pao, di ba? Tapos yung asawa niya, born again. Oo nga Like pala. Christian, di ba? Yeah. Oo nga pala. Tapos sabi nabanggit niya, parang nagsisimba pa rin daw siya sa Catholic. Ewan ko. Yeah. Actually, that's a Parang good 50-50. example. Yeah. 50-50. Shoutout pala sa'yo, Pao. Shoutout sa'yo, Pao. Kay Bini Pao. Bini Pao. Oo nga, Bini no? Pao, go. Hindi ko siya naisip. Diba? Sabi niya sa atin yan, di ba? Parang Ewan out ko, of respect. Tama ba? Parang Tama ba? Yeah. Oo. Nabanggit niya nga pala yung last week. Naalala ko Oo, na. di ba? Yeah, parang out of respect nga dun Parang sa wife niya. 50-50 sila, di ba? Oo. So, I guess I would think na kung mag-workout, parang magsasamba ka sa kanila and then siya rin. Depende kasi siguro kung gaano ka-hardcore sa religion mo eh. Yeah. Kaya nga I think Diba? doon nagpe-play yung role na sinabi ko sa'yo na parang let's say may na-meet kang someone, Mm. hindi mo na may tatanong na kung anong religion niya kasi parang let's say paano kung ikaw yung hindi naman talaga actively practicing, you know what I mean? So parang if anything yun yung last thing na iisipin mo unless I guess nandun na sa part na kailangan mong isipin yung Isipin na. magko-convert ka talaga. Then I guess tsaka mo lang marirealize. But then Tsaka parang very selfish yun eh. Pag pino-force mo yung partner mo yeah, na, I feel like yeah. pino-force mo yung belief mo sa isang tao. Actually, magandang example pala to, Gar. Kasi yung ex ko nun, ano siya, Huwag ko naman sabihin yung religion. Para, ano siya, ibang religion. yeah, siya, Catholic siya, then nag-iba, nag-convert siya. Oo. And then, naging kami. Actually, naisip ko nga pala na what if pala, let's say, yung maging kami eventually or settle down, paano pala yung mangyayari? So, akin, parehas tayo nung on the same boat na parang, I wanna be fair, na I'm not gonna force you na maging Catholic because I respect the fact na yan yung beliefs mo, yan yung way ng pagsamba mo kay Lord, and at the end of the day, ang importante sa akin is may takot ka sa Diyos or sumasamba ka, and that's all that matters. Ang hindi ko lang siguro nagustuhan nung time na yun is parang tinatry niyang sabihin na mas maganda yung religion nila versus sa religion natin. Which I think for me is medyo nabetray ako kasi parang all along I was trying to welcome ikaw Oo. and whatever beliefs you have. Oo. And then ngayon parang sasabihin mo sa akin na Mas better yung... yung kanila. Oo, Anong parang take mo doon, Gar? Para sa akin, that's not fair para sa akin. Diba? Kasi parang pino-force mo na sa tao yung belief mo eh. Yes, Which yes. is yung parang dapat sa relasyon, dapat hati lagi. Oo. Hindi ka Two-way, diba? dapat walang nananalo. Like in a context na dapat mutual kayo sa lahat ng decision. Kumbaga nag-agree kayo Oo. sa nangyari. Oo. Kumbaga hindi ako yung lamang, hindi ikaw yung lamang. Yeah. Yung dapat ganun. Yeah. That's true. Kasi parang toxic na pag ganun eh. Yeah, naalala ko yun kasi parang sinasabi niya na, kayo ganyan. Umaano kayo sa santo, ganyan. Red flag yun. I know. Parang sabi That's a ko. red flag. Tapos sabi ko sa kanya, then I guess, gumana sa kokote ko yung pagiging, schoolboy Q. Sabi ko, alam mo ba kung bakit may santo sa Catholic? Di niyo masagot. Di parang nilitanyahan ko. Ay, kung ganun.
Tas yun lang, parang anyway, parang sa akin naman, like parang alam mo, yun yung sa akin yung nagbibigay ng bad image sa ibang religion kasi hindi naman yun yung gustong iparating ng religion na yun. Oo. Like if Yeah. if yung nakakapagsalita lang yung Oo. religion, pero dahil nire-represent siya ng ibang tao na may ibang motive, iba yung yung nagiging picture niya sa ibang tao. Totoo. You know what I totoo. mean? Anong take mo sa yung parang, sige, Katoliko naman tayo. Sinasabihan tayo na sumasamba tayo sa mga santo. Ito kasi, ang nalalaman ko dito is based lang dun sa inaral ko sa school. So I feel like hindi naman talaga natin sinasamba yung saints. Ay, yung mga santo, yeah. Actually, ginagawa natin is we're praying through their intercession. Meaning, like, okay, since santo sila, mas malapit sila sa Panginoon. So, yung kaya natin sinasabi say, San Lorenzo, pray for us. Which is we're praying through their intercession. Since malapit sila sa Panginoon, na ipagdasal nyo kami, kasi mas malapit kayo sa Panginoon. So, we're praying yung intercession. Hindi yung sila yung ginagawa nating God. Hindi. Paano kung sabihin sa'yo na nagtatanong na, bakit pag yung yung araw ng Nazareno, Oo. lahat nagkakagulo para hawakan lang yung Nazareno? I guess, actually, mahirap ipaliwanag yun. Kasi, alam mo yun, doon ko masasabi yung yung belief na talagang na yun parang faith na talaga. Na ibig sabihin parang, bakit kayo nagpapakamatay, mahawakan yung estatwa para lang sabihin na gagaling kayo or mapagbigyan yung pinagdadasal nyo? Ang sagot ko doon, I don't know. The only thing na makakasagot doon is yung faith. Kasi ibig sabihin, yung mga taong nandyan, regardless na anong religion mo kung faithful ka, regardless na may hawak ang klase ng, I don't know, kasi parang sa ibang religion, meron silang parang beads din na dala-dala nila pag nagdadasal sila. Like, nasa sa kanila na yun If yung nag-work yung prayer nila, and that means they're faithful, regardless na kung may santo silang hinahawakan or wala. And I feel like, doon nagmamatter yun, yung gaano ka-firm yung beliefs mo. And doon na lang yun kasi ako... Tsaka by history. Kasi, ang mga Espanyol ay Katoliko. At sinakop tayo ng Diba? mga Espanyol. So, Yes. parang natatak sa mga Pilipino, di ba? Yeah. Yung mga beliefs na ganun. Tsaka, naniniwala ako na the poorer the country, the higher the spiritual needs. Yes. Kumbaga, kasi, hindi ko man sinasabi na mayaman kami, like nagmamayabang kami. Madaming mga, siguro walang resources sa Pilipinas. Yes. So, wala na silang matakbuhan. Kundi Diyos. Yeah. Kundi Diyos. Kumbaga, yung parang dasal na lang, faith. Actually, maganda yung sinabi na Gets mo, di ba? Kasi, parang dito sa North America, you don't see a lot of people na Nagsisimba. and not necessarily Catholic, Muslims, or whatever type of Yeah. Kasi tulad yung sinasabi ni Kurt na pagka mas mahirap ka, wala ka na ibang kakapitan. Kundi ang Panginoon. Diba? Diba? Unlike na pag may kaya ka, may pera ka Kaya doon Bakit ko kailangan kaya ng doon Diyos? pumapasok yung mga Diba? yung mga desperado. Feeling ko ganun kasi kaya nila hinahawakan yung Nazareno kasi desperate na sila, na naniniwala sila na Baka kaya kayang yung baguhin. magsisave sa problema nila. Yeah. Yung kayang baguhin. Yeah. Yung nila. Tsaka nung mga di ba, nung mga tribo-tribo pa, yung may mga sinasamba nila, bato. Oo, yung History tawag dito, naman talaga Yeah, yung mga Hindi mo naman anito. Mga anito. mga anito. And honestly, kung hindi naman tayo sinakop, I feel like majority sa atin magiging Muslim kasi malay yung tawag sa atin or something. Yeah. So, yun. Tsaka, ito nga, tawag ko dito, may isa pa dito, sabi niya, may, alam niyo yung ito alam mo yung mga religion na sasabihin na sila lang yung masisave. Anong take mo doon? Yung sa mga ganong religion, respeto na lang. Respeto Yeah. kasi kung ganun yung pinaniwalaan nyo, edi okay. Edi kayo lang. Para sa akin, ang ayaw ko lang, may mga religion kasi na pinupush nila na sila yung mas better. Tapos sila yung parang... Mas better sila in terms of sila yung masisave lang, gano'n. Oo, mga ganun. Tapos parang pinupush nila sa tao yung beliefs nila. Like, ano mo yun? Oo, Pinuforce nila dapat maging ganyan ka kasi ang shit ng religion niya. Parang, Yeah. ano na yun very personal na yun. Parang naisip ko nga dun, Gar, yung sinasabi na, parang alam mo yung sinasabi nila na yung religion namin is better than all the other or the best. Oo. Parang sa tingin mo ba? Ako sa tingin ko dun, parang na siya, medyo pagkakulto na. You know what I mean? Kasi parang at the same time, alam mo yung ibang sinasabi nila na, parang they still use yung pangalan ni Lord. But at the same time, parang yung sarili nila, let's say yung nagpipreach, ginagawa nilang party sila like, ako yung Messiah or ako yung propeta na nagsasabi sa inyo na
pag naniwala kayo sa sinabi ko, nagbigay kayo ng porsyento ng kinikita nyo, masisave kayo. Yung ganun. Kumbaga, parang sinasabi niya yun for his own well-being, hindi para sa totoong, Okay. para sa Ganun Diyos. pala, no? Like, Oo, mandatory. Actually, may nakikita akong ganyan, napapanood ko sa Netflix na parang hinagamit nila na like si Lord as a part, gumaganon pa din, pero may halo na yung 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 scriptures mandatory. nila. Tapos alam mo yung mga pastor dun sa US, naka-off-white Jordans. Yung mga nagpipreach. Diba? Doon ka Diba? magtataka Grabe. diba? Like, pastor ka lang. Pero Diba? Doon ka magtataka. I mean, grabe okay, yung flex hindi mo. naman namin sinasabi na si pastor walang kakayanan. Pero alam mo yun, like, paano mo ma-afford yun? Like, iba-iba. hindi, kasi isa rin sa mga parang sinasabi sa Biblia. $5,000 shoes, di ba? Sa Biblia na parang ang tiniteach ng Biblia is humility. Simplicity, modesty. May kita mo yung pastor mo $5,000 Jordans. Oo. 'Di ba? Parang ibig ko sabihin, Philippines nga si father naka-Yeezy. 'di ba? Ito 'yun. Puta, lumayo na tayo dun sa dating someone na merong merong ibang religion. Pero yun nga, parang sa akin lang parang bottom line is I think I'm so grateful na yung naging like yung ngayon ko, which is yung magiging forever ko ngayon na is din, same beliefs. Ang hirap kasi pagka yung magkaiba kayo. Oo, totoo. Tsaka naisip ko rin doon, Gar, pala. What if nagkatuluyan kayo nung someone na ibang religion? Paano magiging religion ng anak nyo? Sa bagay. Pero, Diba? ayun yung conflict dun eh. Kasi kami ni Jules na pag-usapan namin na hanggat bata pa siya, kung ano yung itinuro sa atin ng mga magulang natin. Tapos pag 18 na siya, choose whatever you want. Ang ganda nun I like that. Choose whatever you That's want. so fair. Ayun mo yun. Yeah. So Diba? like, nga, pwede mo siyang isama sa parehas na Basta and he'd yung see it. binigyan mo siya ng parang like spiritual needs. Kasi Yeah. hindi ng tao yung Yep. yung kailangan mo rin ng faith sa buhay. Ang ganda nun Actually kailangan guys, mo ng tayo paniniwala yun, sa Diyos. Ang ganda nun. Sobrang gandang example nun. Like, in-example ko to sa random thoughts pero hindi ko naisip yung sinabi mo na yun na palalaki mo siya until he's parang old enough para Kasi mag-decide. may mga narinig akong iba na like bata pa lang sila, parang alam na daw nila yung religion na gusto nila. Parang hindi ako naniniwala doon kasi parang na brainwash lang sila or what? parang ganun din kasi Diba? siguro kasi There's a- naniniwala ako na pag bata ka like yung decision mo hindi 100%. And plus very immature like pa nun sabihin nyo pa science, yung frontal lobe nyo is not fully developed. Yeah. Di ba? Gets mo? Totoo yun, totoo naman Iba na yung magiging decision when it comes to like fully mature ka na Tsaka and stuff. nasa environment mo yun eh. Totoo. Yung nature versus nurture nga, di ba? Totoo. Ang ganda nun I actually hindi ko na-realize talaga yun. Oo nga Paano pagka yung bata? Actually, nasabi ko nga dun sa random thoughts nun is, ano ba to? Susundin mo yung parang sa tatay na kukunin mo yung apelyido niya. So parang sa kanya mo rin ba kukunin yung religion, parang gano'n. Kasi parang hindi naman sinabatas to Wala namang batas dito, di ba? Yung parang ano mo yun eh. Parang... Mic mo. Sorry. Yung parang tawag doon. Nakalimutan ko yung term. Responsibilidad mo yun as a magulang. Yes, naibigay yun. Naibigay yun sa anak mo. Regardless Tapos pag matanda na sila, like sa tingin mo, they can decide on their own. Yeah, do their own religion. Pero Walang actually, hate. bro, sorry na interpret Pero what if kasi ito hindi naman to pero kasi syempre, there are times na parang with today's world, alam mo yung may mga religion na extremist. Syempre, ang ano ba yung extremist? Parang alam mo yung mga, yung naniniwala sila na parang sinasabi nila na yung, parang isang religion kasi na to, parang ayoko, baka mali din kasi ako, yung parang ini-interpret nila yung scriptures nila, like literal na parang pag pumatay sila para sa Diyos nila, like sila yung masisave. So parang that's extremist. Parang alam mo yung sinasabi ko. So what if na parang nililiteral yung nakasulat. I guess medyo extreme na tong example na to is what if meron kang na-meet tapos nag-so happen na I guess na-meet mo siya dito for example. Tapos yun yung religion niya and then going back sa roots nila na parang yung kanyang beliefs din somewhat extreme. Paano mo ngayon gagawin yung palalakihin mo yung bata ng both sides knowing na holy crap, like may extreme side yung... Ako naman, sa aking personal opinion lamang, hindi man ako magde-date na extremist. ng ganun. Alam mo yun? Di ba parang nasa sa'yo din yan eh. Like, ikaw ba, tatanungin kita, would you date someone na ganun?
Hindi. Di ba? Hindi kasi parang naisip Take ko to the lang. point na magkakaanak pa kayo. Di ba? Di ba? Gets mo ako? Yeah. Hmm. Hindi, parang naisip ko lang what if, di ba? Kasi paano kung tumakas pala siya sa kanila? Tapos, I guess, kung tumakas siya sa kanila, hindi na siya ganun mag-isip. Oo. I feel like. Like malalaman mo din naman din kasi. Diba? Bigla nilang extremist. Kasi yung iba para sa pagmamahal, talagang tinatalikuran yung pamilya eh. Yeah. Di ba? Like, hindi wag yung kung di na ako miyembro ng ganitong organisasyon. Yeah. Actually, ito magandang tanong. Kaya mo bang kasi 'di ba, let's say Catholic, Hinduism, Muslim, yan. Hindi na iba-iba, Christianity, Buddhist, iba na yan. What if si Jules so happens to be non-Christian siya? Kaya mo bang talikuran ng Panginoon para kay Jules? Kasi In terms of like pag sinabi hindi ni naman Jules, sa tatalikuran mo yung Panginoon. Ito Yeah. para sa akin, ang religion, it's a way of life. Mhm. It's a way of life. It's like a book para gabayan ka kung ano yung mga mabubuting gagawin mo para sa buhay mo. Right. Parang naniniwala ako kung ano mga religion yan, basta wala kang hinaharm na ibang tao. That's okay. Kasi ako, like, lumaki ako talaga na solid na Katoliko. Every Sunday, nagsisimba, ganyan. Yes. ganyan. Sa Hanggang- Kristan ka, nag-isa ka ba? Hindi. One Masyado point kasi akong good boy para magsa-Kristan. Nagiinom 15 anyos pa lang. Nagiinom 15 anyos. Anyways, yun nga, hanggang dito kasi sa Canada kasi puro work eh. Like, Yeah. to the point na hindi na kayo nagkikita ng family nyo. Yeah. Di ba? Nakaka-relate naman yung mga Marami naman, ibang oo. immigrant Yeah. na parents. Pero hindi naman lahat. Yeah. Hindi naman lahat. Pero, ayun nga, para sa akin, yung religion, lang yan, way of life yan eh. Yeah. So, bottom line, let's say kung si Jules so happens to be say Hindu, okay lang sa'yo na Kasi, maniwala na magiging Hindu ka na rin. hindi naman sa point na, sinabi ko nga na, ayoko yung pino-force mo yung belief mo sa ibang tao. So, Okay. hindi rin kami mag-end up. Pag ganun, kasi Hindi nga kami mag-end up. pinapipili ka niya. Kasi, Yeah. yung iba nga, like, sabi nga sa tropa natin, 50-50 sila. Open magsimba yung isa sa isa, open magsimba yung isa sa ganun. Paano kung halimbawa pala, yung kila Pao, paano kung si Pao lang pala yung open nagsisimba, tas yung wife niya hindi ganun? Ay, nasa kanila na yun. Problema, hindi natin problema yun. Parang hirap din eh. No? Oo, mahirap yun. Parang ang hirap din kasi parang iisipin mo no, na pag ikaw open ka, tas yung partner mo hindi open, parang hindi siya two-way relationship, di ba? pag kasi, nasa environment mo yun. Depende kung gaano ka ka-hardcore na sa Totoo yan. religion mo eh. Kasi yung Yeah. iba talaga, like, kahit Oo. after night shift, Simba. dumidiretso pa sa simbahan, di ba? Yeah. Totoo ako naman. Pero ba masyado ng makasalanan? Yeah, totoo naman. I guess it all comes down to preference, I feel like, sa pagde-date ng ganyan. And yeah, totoo. Actually, guys, if anything, pakinggan niyo yung sinabi ni Kurt. Kung meron mang iba sa inyo dyan na on the edge na, I wanna date this someone, kaso meron kaming religious differences. Pero kung kaya nyo isettle yun, na mag-agree kayo na, okay, practice mo yan, practice ko to, or punta ka sa amin, punta ka rin dito. Then okay. I think that's diba? that's a green flag, Oo. 'di ba? 50-50, di ba? Diba? Hindi yung okay, hindi ka lang ganyan. Hindi tayo Oo. pwede. 'Di ba? Oo. Or yung mga namimili. Kasi hindi lang naman kasi ikaw ang nagde-decide. Hindi lang siya ang nagde-decide. Kaya nga partners nga eh. Kaya nga Oo. relationship eh, 50-50, di ba? Yan, makinig kayo. Diba? Hindi yung puro pasarap. Puro pasarap eh. Isipin nyo din ang Diyos. Oo. Hindi yung puro kayo bubble tea. Oo, di yung popping boba. Oo, yung kayong bibili kilong mihiya, yung tikul, sabi niya. Lalamigin kayo dun eh. Kaya yun, hindi, all honesty, siguro moral of the story is, yun nga, alamin nyo rin, kayo na makakatansya yan, kung buhay kaya yan yung eh. talikuran, yung religious beliefs nyo, in Para sa mahal exchange nyo. Oo. Pero pag mahal nyo, ipaglaban nyo pa rin. Oo. Ganun din. Oo. At the same time, yeah. Yun nga, nandun yung kaya mo bang talikuran ng Diyos Oo. para sa taong mahal Parang mo. pangako sa'yo eh. Oo. Parang si pelikula Tatay Isko, si Christine Hermosa, Parang tsaka pelikula ni Rico yan eh. Claudine Barreto. dahil mahal na Dahil mahal mahal kita eh. Oo. Yun nga. My So, God. yun lang. Yun yung gusto namin iwan sa inyo. Tsaka pag nagkaanak kayo, ibigay nyo yun, yung karapatan nila na yun, na papiliin sila when the time comes. Oo. And yun lang. Gusto namin iwan to sa magandang note. We all respect all religions. Oo. And yeah. So, until next time, this is your boy, Erwin, and this is your boy. Kurt. And Peace. peace. Malilito na sila eh kung sino talaga si Erwin tsaka sino si Kurt.